Ating balikan at gunitain ang kilig moments ng pinakamainit na 80s power couple, sina Shawi at Gabby. Noong 1980s na ngayon ay parang eons na ang nakalipas, walang real and real life couple na mas pinagdiriwang kaysa kina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Mula nang gumanap sila sa mga walang ingat na batang magkasintahan, na sina April at Jimmy sa Dear Heart noong 1981, walang tigil ang dalawa sa pag-akyat sa taas ng pagiging bituin. Bago pa tayo kinilig sa mga love team ngayon, nauna nang minahal ng Pinoy ang tambalang Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bagong kong video. Dinescribe ni Sharon si Gabby na kanyang first love. Sina Sharon at Gabby ang isa sa pinakasikat na love team noong 80s. Nagkasama sila sa pelikulang Dear Heart noong 1981, tinangkilik ito ng marami sa mga manunood hanggang sa sumikat ang kanilang tambalan. Nakagawa pa sila ng madaming pelikula, hanggang sa nagpakasal sila noong 1984, ang kanilang kasal ay isa sa pinakainabangan ng kanilang mga fans, nagkaroon sila ng isang anak, si Kissy Concepcion, pero makalipas ang 3 taon ay naghiwalay din sila. Ipinanganak si Sharon Gamboa Cuneta noong ika-6 ng Enero taong 1966 sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Santa Mesa, Manila. Ang kanyang ina, si Elaine Gamboa, ay kapatid ng aktres na si Helen Gamboa. Ang kanyang ama, si Pablo Cuneta ay dating alkalde ng Pasay. Nag-aral si Cuneta sa St. Paul College, Pasig at International School Manila para sa kanyang elementarya hanggang sekundaryang edukasyon. Noong Enero taong 1978, unang bumisita ang 12 anyos na si Cuneta sa Aurora Boulevard, na lokasyon ng Vicor Records. Hiniling sa kanya ng kanyang tiyo at vice-presidente ng Vicor na si Tito Soto na mag-record ng Tawag ng Pag-ibig, na ginawa niya para sa kanya sa Vicor at di nagtagal. Siya ay nasa telebisyon na nagpo-promote ng kanyang sariling kanta sa unang pagkakataon at sa palabas na disco-rama na hino-host ng TVJ. Noong 1978, inawit ni Sharon Cuneta ang isang kanta ni Ray Valera na pinamagatang Mr. DJ. Nais ng kanyang producer sa Vicor na si Tito Soto na gumawa si Valera ng isang kanta na makakaakit sa radio DJ at kumbinsihin silang i-play ang kanyang record sa ere. Ang Mr. DJ ay naging sikat na hit na nakatanggap ng kanyang unang gold record para dito. Si Cuneta ay nag-release ng mga popular na awiting, Naaalala Ka, Swing Mo Ako, Kahit Maputi na ang Buhok Ko, at High School Life, which were also part of the Manila Sound era. Noong 1980, dahil sa patuloy na tagumpay bilang isang batang mang-aawit, ang Vicor Music sa pamamagitan ni Boss Vic Del Rosario, ay nagbigay sa kanya ng gininto ang pagkakataon na i-record ang kanyang pinakaunang kanta na Tubig at Langis. Ito ang naging theme song ng pelikula na may parehong pamagat na pinagbibidahan ni Vilma Santos. Nagbida si Cuneta sa kanyang pinakaunang feature film, ang Dear Heart. Ang close-up model, at 1980s heartthrob ng Regal Films na si Gabby Concepcion ang kanyang naging kapartner. Dahil sa tagumpay ng Dear Heart, isang sequel ang ginawa. Dahil walang paraan ng sining-silangan para gumawa ng agarang follow-up na pelikula, nakipagtulungan si Mayor Pablo Cuneta kay Vic Del Rosario at nagtatag ng Viva Films. Noong ika-12 ng Nobyembre taong 1981, inilabas ng Viva Films ang una nitong tampok na pelikula, ang P.S. I Love You, na pinagbibidahan ni Cuneta at Concepcion. Ang pelikula ay isang tagumpay sa takilya at sinundan ng isa pang Sharon-Gabby collaboration, My Only Love, 1982. Cuneta top-billed 3 blockbuster melodramas in 1984, Sa Hirap at Ginhawa, Bukas Luluhod ang Mga Tala, at Dapat Ka Bang Mahalin. Nahumantong sa kanyang pagkapanalo bilang 1984's box office queen ng RP Movies. Nagtanghal din si Cuneta ng 2-night sold-out major concert sa Araneta Coliseum na pinamagatang Sharon Solo with the Boys noong ika-20 ng Hulyo at 21, 1984, at kinilala bilang Most Outstanding Female Concert Hall Act ng taon ng Aliw Awards. Ang Bituing Walang Ningning ay ginawang pelikula ng Viva Films na pinagbibidahan ni Cuneta, Christopher De Leon at Cherry Hill.
Ang pelikula ay ipinalabas noong araw ng mga puso 1985 at naging tagumpay sa takilya, na muling pinarangalan si Cuneta bilang box office queen ng RP Movies noong 1985, at bida sa takilya ang huli na ibinigay sa 1986 FAMAS Awards. Si Cuneta ay ginawaran din ng Best Actress ng FAMAS para sa kanyang pagganap sa 1984 film, na Dapat Ka Bang Mahalin, at ng Film Academy of the Philippines para sa Hirap at Ginhawa. Noong 1986, nagpatuloy ang serye ng mga hit na pelikula ni Cuneta habang bumida siya sa 3 pangunahing pelikula, Nakagapos na Puso kasama si Lorna Tolentino, Captain Barbell kung saan gumanap siya bilang isang cameo role bilang Darna at Sana'y Wala Nang Wakas kasama sina Cherry Hill at Dina Bonnevie. Ang kanyang unang solo musical variety show, The Sharon Cuneta Show, ay ipinalabas din noong Setyembre taong 1986 sa IBC, na naging isa rin sa pinakamatagal na palabas na musical variety show sa telebisyon sa Pilipinas. Matapos ang panandaliang kasal nila ni Concepcion, nakatrabaho ni Cuneta ang pambansang alagad ng sining para sa pelikula, si Lino Brocka, sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng pelikulang Pasan Ko Ang Daigdig. Hindi naging maganda sa takilya ang pelikula, gayunpaman, nakakuha ito kay Cuneta ng isa pang nominasyong Best Actress mula sa FAMAS. Noong 1988, 2 pelikula lamang ang ginawa ni Cuneta, Jack and Jill sa Amerika at By One Take One, na parehong nakatanggap ng maligamgam na tugon mula sa publiko. Ang variety show ni Cuneta ay inilipat mula sa IBC sa ABS-CBN noong ika-6 ng Marso taong 1988. Ipinagpatuloy ni Cuneta ang paglilibot sa ibang bansa kasama ang The Sharon Cuneta US Concert Tour 2088 at nabigyan ng plaque of welcome and appreciation mula kay Los Angeles Mayor Tom Bradley sa kanyang palabas sa Los Angeles Shrine Auditorium. Nakasama din niya ang mga sikat na action star tulad ni Fernando Poe Jr. sa Kahit Konting Pagtingin 1990, Robin Padilla, sa Maging Sino Ka Man, 1991, Ramon Bong Revilla Jr., sa Pangako Sa'yo 1992, at Rudy Fernandez, sa Kung Kailangan Mo Ako 1993. Ang lahat ng mga pelikulang iyon ay mga sertipikadong blockbuster, na kahit na siya ay nakataas na sa Hall of Fame bilang box office queen noong 1990, muli siyang nakoronahan noong 1991 hanggang 1993 dahil sa tagumpay ng kanyang mga pelikula. Nakipag-reconcile din si Cuneta sa estranged husband na si Gabby Concepcion sa 3 pang pelikula, Bakit Ikaw Pa Rin? 1990, Una Kang Naging Akin 1991, at Tayong Dalawa 1992. Si Sharon Cuneta ay may net worth na $10 million, isang Pilipinong mga awit, aktres, na kumita sa pagiging host ng telebisyon at host ng reality show. Nagbida siya sa mahigit 50 pelikula at ilang serye sa TV kabilang ang The Sharon Cuneta Show, Sharon, The Biggest Loser Pinoy Edition, at marami pa. Nakapagtala na rin si Cuneta ng 40 album simula noong siya ay 12 taong gulang noong 1978. Nakamit niya ang Lifetime Achievement Award ng Board of Directors ng Philippine Association of Recording Industry noong 2002. Noong 2011 ay pumirma siya ng kontrata sa TV5 sa halagang $21 million. Si Cuneta ay nanalo ng ilang parangal kabilang ang maraming beses na box office queen gayon din ang Miss RP Movies, Outstanding Achievement by a Female Recording Artist, at Film Actress of the Year. Ikinasal si Sharon kay Francis Pangilinan noong 1996 at dati nang ikinasal kay Gabby Concepcion. Si Sharon Cuneta ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang Filipino product endorsers. Inendorso niya ang lahat mula sa McDonald's hanggang sa Coca-Cola hanggang sa Globe Telecom. Nagmamay-ari ang mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta ng bahay sa Ayala West Grove Heights, Santa Rosa Laguna at Wakwak Mandaluyong City. Meron din silang napakalawak na kondo sa Makati City, at nagmamay-ari din siya ng madaming mga properties. Isa sa mga ito ay ang agricultural lot na tinatawag na Sweet Spring Country Farm na matatagpuan sa Tagaytay City. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.